Hindi ko na yan inalam. Basta ang sabi niya, ang huling amo niya abusado. Hindi raw siya pinapasahod. Tapos ginagawa siyang parang hayop. Parang yung kinakain niya tira-tira ng mga amo niya. Naawa naman ako kasi matanda na siya. Mabait din naman siya. Tapos maaasahan at mapagkakatiwalaan pa rito sa bahay. Kapag andito siya, talagang kampante ako. Ang galing pa niya mag-advise. Mapagkakatiwalaan? Di pa nga siya tumatagal ng taon dito sa bahay. Paano kung malikot naman talaga ang kamay niya? O kaya may kakaiba sa ugali niya? Mahirap magtiwala sa isang tao, ma. Ang hirap kasi sa'yo kapag nagpapaawa na sa'yo, mabilis ka maniwala. Tapos konting mabulaklak na salita lang, ang bilis mo nang mamangha sa kanila. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na may mali na sa kanya eh. Tinatanggap ko na lang ang galit mo sa pagbibintang sa akin na ako nagnanakaw ng mga gamit sa bahay. Dahil lang ako yung black sheep ng pamilya. Pero may hindi ka nalalaman tungkol kay Ate Lori. Hindi mo alam kung gaano siya kagaling magmanipula ng tao para hindi siya mapagbintangan sa kasalanang siya naman talaga ang gumawa. Sadyang dapat ay labis na kinikilatis ang mga taong pinapapasok sa loob ng tahanan. Dahil ang sino mang hindi lubos na kilala ay maaaring magdala lang ng kaguluhan. Hindi lang mga gamit ang maaaring mawala dahil sa malikot na kamay, kundi maaari pang may magsakripisyong buhay ng isang miyembro ng pamilya. Ang pagiging mabuting amo ay maaari ring maging dahilan para sa ikapapahamak ng isang anak. Ito nga kaya'y matututunan ni Hazel o sadyang magpapalin lang siya sa isang taong pagpapaawa lang ang alam at hahayaan na lang na pasanin ng anak ang pagdurusang dulot ng itim na kapangyarihan. Sigurado po ba kayo, ma'am, na dito niyo po inilagay? Kalilinis ko lang po rito kanina wala naman po akong napansin. Isa pa to, 3 beses na po tayong nag-ikot ng mga gamit. Wala naman po tayong makita. Oo, dito ko talaga yun nilagay eh. Tandang-tanda ko yun. Kasi sinukat ko yun kasabay nung dress. Yun dapat yung susuotin kong alahas eh. Kaso maliligo na ako kaya inilipag ko muna dito. Baka naman napagpag mo. Hindi mo ba talaga napansin? Hindi po Nakita ko na po ba yun? Ano pong itsura ng pendant? Yung suot ko nung graduation ni Chloe, teardrop green sapphire yung pendant. Ay nako, hindi pa naman pwede mawala yun. Regalo sa akin ng sir mo yun nung anniversary namin. Nawala ako na nga yung partner nung nahikaw. Pati ba naman yung necklace? Pero imposible talaga na mawala yun. Dito lang sa bahay Mawawala lang yun kung may kukuha. Ay hala ma'am, hindi po ako yan Alam niyo po kahit na mahirap kami, hindi ko po ugaling manguha ng mga bagay na hindi sa akin. Kaya nga po takot akong pumasok sa loob ng kwarto niyo dahil baka mapagbintangan po ako. Promise ma'am, wala po talaga akong kinukuha. Hindi naman kita pinagbibintangan. Ang tagal kasi magbukas ng laptop ko. Tigtingnan ko sa CCTV kung sino pang pumasok sa kwarto namin. Ang nakita ko lang po na pumasok kanina, si Sir JP. Bago ako maglinis, nasa lubong ko siyang lumabas ng kwarto nyo. Hindi ko naman po siya tinanong kung anong ginagawa niya. Ay nako, nasaan si JP? Hindi ko po alam ma'am, baka po umalis. Kanina pa po yun umaga wala rito sa bahay Gulong-gulo na ang utak ni Hazel dahil sila-sila lang naman ang nakatira sa bahay na yon pero ang daming nawawala. Agad na tinawagan ng ginang ang pangalawa niyang anak para pauwiin ito. Kailangan niyang mahanap ang nawawalang kwintas bago umuwi ang asawa niya sa susunod na buwan. 3 lang ang anak ni Hazel. Madalas nawala ang panganay dahil sa pag-aaral nito. Alam naman niya na hindi kukuha ng gamit ang bunso niyang anak dahil masyado pa itong bata. Pagka-uwi ni JP, bumungad agad ang galit ng kanyang ina. Bakit ako na naman ang pinagbibintangan mo, ma? Ano namang gagawin ko sa alahas na bigay sa'yo ni Dad? Mukha ba akong magnanakaw? Baka natututo ka na dahil sa kakasama mo sa mga barkada mo. Ilabas mo yon. Sinasabi ko talaga sa'yo, JP. Kanina pa kami naghahanap.
Hindi yung basta mawawala rito sa bahay. Ang dami ko na ng problema. Huwag ka namang dumagdag. Lo, wala nga sa akin. Baka mamaya nahulog lang sa ilalim ng kama. O kaya nailagay sa ibang lagayan. Mamaya sumabit sa mga damit. Nasa bulsa ng bag. Maraming lagayan dyan. Hanapin nyo naman muna, hindi yung nagagalit kayo agad sa akin. Damay pa pati mga barkada kung wala namang ginagawang masama. Alam ko may bisyo yung mga barkada mo. Huwag ko lang malaman na gumagaya ka na sa kanila ha. At nagnanakaw ka na ng mga gamit dito sa bahay para lang may pantustos ka dyan sa walang hiyang bisyo mo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Hindi kami nagpapakahirap ng daddy mo para lang mapariwara ka. Dumating din kami sa edad na ganyan pero hindi kami naging pasakit sa mga magulang namin. Yan ang hirap dito sa bahay. Lagi na lang ako nakikita may mali. Wala naman kasi akong ginagawa eh. Kahit anong sabihin ko, hindi naman ako pakikinggan sa bahay na to. Parang akong pinakamasamang tao dito ah. Ngayon pinagbibintangan naman ako magnanakaw. Sige na, ipasalo nyo na lang sa akin lahat ng kasalanan sa mundo. Ako na ang lason sa pamilyang to. Eh ikaw lang naman na nakita pumasok sa kwarto. Sino nagsabi? Nakita ba kung anong ginawa ko sa loob? Si Ate Lori. Ang sabi niya bago siya maglinis sa loob, nakita ka niya lumabas galing doon. Nakita ko rin sa CCTV galing ka sa kwarto. Galing nga ako sa loob ng kwarto pero hindi ako nagtagal. Sinilip ko lang yung likod ng pinto dahil sabi ni Dad, doon nakasabit yung hinihiram kong sinturon. Yun lang ginawa ko. Hindi nga ako lumapit sa kama eh. Sa susunod kasi, magpakabit na rin ng CCTV sa kwarto nyo para malaman kung anong ginagawa ng mga taong pumapasok dyan. Huwag palaging ako nakikita. Lagyan ng CCTV bawat parte ng bahay kahit hanggang banyo para talagang makasiguro kung sino ba magnanakaw sa bahay na to. Padabog na pumasok sa loob ng kwarto si JP. Si Hazel naman ay nakaupo lang sa sofa habang patuloy pa ring problemado sa nangyayari sa loob ng bahay nila. Nilapitan naman siya ng kasambahay nila para bigyan siya ng tubig para kahit na paano ay kumalma siya. Ma'am, wag po sana kayong magagalit sa sasabihin ko. Ayoko lang po iparinig to kay Sir JP kasi alam ko pong magagalit lang yun. Lagi kasing mainit ang ulo niyan eh. Pero narinig ko siya nung nakaraang araw, may kausap siya sa cellphone niya. Nagtatanong siya kung may nahanap na raw bang buyer kasi ipapadala na raw niya yung ibebenta niya. Iniisip ko po kung may negosyo ba si Sir JP o may mga gamit talaga siyang ibinebenta. Pasensya na po ma'am ha kung nagmumukha po akong pakialamera sa buhay niyo. Pero wala naman po kasing magsasabi nito sa inyo eh. Narinig mo ba kung sino kausap niya? Hindi ko po sigurado. Pero sa pagkakatanda ko parang Tony o Tori. Basta, ganun po. Si Tori, yung tropa niya nag-a-addict. Hindi po sa mapanghusga ako. Pero paano kung ganun na rin si Sir JP? Alam ko po, mahirap na tanggapin yon bilang isang ina dahil ako rin naman ay isang ina. At ayaw ko na mapariwara ang buhay ng anak ko dahil sa bisyo. Pero karamihan sa mga nag-aadik, naku yan yung mga magnanakaw talaga po. Lalo kung wala na silang maipantusto sa bisyo nila. Hanggat maaga pa po, antabayanan nyo si Sir JP. Baka sa susunod, mas malaki na ang nakawin yan sa inyo. Ngayon pa lang putulin nyo na ang sungay ng anak nyo. Bata pa lang talaga si JP, matigas na ang ulo niya. Wala na yung pinapakinggan kapag may gusto siyang gawin. Ilang beses ko na rin siyang pinalayo sa mga tropa niya dahil alam ko na bad influence sila sa kanya eh. Pero alam mo naman, kapag ganyang mga edad, gusto niyan gawin lahat ng klase ng bawal. Eh masyadong curious sa buhay. Yun ang kinatatakot ko. Lalo na pag napapalibutan ng mga taong masasama. Ewan ko ba? Nahihirapan na ako kay JP. Opo, tama nga kayo. Madalas na nagre-rebelde mga ganyang edad. Sana lang wag nang mas marami pang mawala sa bahay nyo bago nyo talaga patawan ng nararapat na kaparusahan ng anak nyo. Napapansin ni Lori na nakukuha niya ang loob ni Hazel sa mga salitang binibitawan niya. Gusto niyang ituon ang problema kay JP para lahat ng mangyayari sa loob ng bahay ay si JP ang unang mapagbibintangan.
Wala pang 1 taon si Lori sa bahay na pinapasukan niya, pero alam na niya kung paano mamanipulahin ang amo niya. Dahil pagdating niya pa lang sa bahay, si JP na talaga ang problema ng lahat. Tumitinulang ang binatilyo paminsan-minsan kapag naroon ang kanilang ama. May mga paunti-unting ninanakaw si Lori pero hindi yun madalas na mapansin. Kailan lang nagkaroon ng ingay sa loob ng bahay dahil sa mga mahahalagang gamit na nawawala. Pero lahat yon ay mabilis na maiuugnay kay JP. Kaya alam ni Lori na hanggat naroon ang binatilyo, may pwedeng maituro sa kasalanan na ginagawa niya. Ilang araw ang lumipas, nagpahinga si Lori sa pagnanakaw dahil hindi pa rin malamig ang usapin tungkol sa nawawalang kwintas. Hindi niya pa yon na ibebenta pero naipadala na niya yon sa pamilya niya. Iniipon niya lang ang mga gamit para kapag tuluyan na siyang umalis sa trabaho, may maibebenta siya. Habang naglilinis ng bahay si Lori, napansin niya si JP na galing sa loob ng kwarto ng panganay nitong kapatid. Kasunod naman nun ay ang pagkawala naman ng isang koleksyon ng mamahaling laruan. Tawagan niyo nga si JP! Pauwiin niyo ngayon na! Kapag hindi sumagot, yung tropa niyang adik ang tawagan niyo. Alam ko kasama na naman niya yun eh. Kung hindi pa siya uuwi ng 6:00, pulis na kamo ang dadampot sa kanya kung nasaan man siya lupalop. Ma'am, kumalma muna po kayo. Ito po ang tubig oh. Dahan-dahan lang po, baka po ma-high blood kayo dyan. Mas mahirap po kung bigla kayong ma-stroke. Naiintindihan ko naman po ang galit nyo, pero isipin nyo rin po ang kalusugan nyo. Siguro naman po nabasa na ni Sir JP ang chat nyo sa kanya. Buwisi talaga yung batang yan. Alam ko talaga na siya ang papatay sa akin eh. Eh siya lang naman ang anak kong ganyan magbigay ng stress sa akin. Akala ata niya, simpleng laruan ng koleksyon ng ate niya. Ang mamahal na value ng mga yon. Hay, kapag mga adik talaga ma'am, ganyan. Tapos ibebenta nila ng mura para lang may maipambili ng bisyo. Ay naku ma'am, naaawa po ako sa inyo. Pasensya ka na ha. Ang gulo-gulo ng pamilya namin. Wala nang katahimikan dito eh. Nakakahiya na. Eh kasi, paano kung may iba pang taong makarinig na kami-kami na nga lang nandito, nagkakawalaan pa ng mga gamit? Hindi naman sa sinusulsulan kita ma'am. Pero paano po kaya kung patikimin nyo naman ng disiplina ang anak nyo? Hindi ko alam kung saan nagmana yon ma'am. Kasi yung mga kapatid niya maayos naman. Tapos kayo ni Sir, mabait naman. Pwede nga pong dahil sa impluensya ng mga kaibigan. Pero kung ipapakita niyo po sa kanya na mas nakakatakot kayo, baka magbago pa. Kasi kung sa amin yan sa probinsya, baka nataga na ang kamay niya. Ayaw ko kasi talaga ng nananakit ng anak. Napag-usapan na namin yan ng sir mo. Kahit siya ayaw niya eh. Ibang pagdisiplina ang ginagawa namin sa mga bata. Kasi kung mananakit kami, nakakaawa naman. Kumbaga, inaalagaan namin tapos pinoprotektahan. Tapos, sasaktan lang namin, di ba? Kaso nga po, iba naman na yung ginagawa ng anak nyo. Kailangan na ng kaunting disiplina. Kaya po ang tigas ng ulo niya eh. Kasi nga alam niya na hindi nyo naman siya sasaktan. Kahit na anong gawin niya, wala namang magagawa ang panay nyo lang sigaw. Ang mga kabataan ngayon, ma'am, kahit na anong salita sabihin mo, walang talab. Kaya nga karamihan sa kanila ngayon, ang titigas ng ulo, di ba? Di kasi nila naranasan yung disiplina noon. Yun bang kapag nagkamali ka, bugbog ka talaga. Walang sumasagot sa mga magulang. Pero depende pa rin sa inyo, ma'am. Itong payo ko bilang isang ina rin. Ilan na ba ang anak kong dinisiplina? Nalalason ni Lori ang utak ng kanyang amo dahil mas matanda siya rito. Para bang naghahanap din ng gabay si Hazel kung paano nga ba niya palalakihin ng maayos ang kanyang mga anak. Nasa ibang bansa kasi ang mga magulang nito at dahil anak niya naman yun, nais niya na siya rin mismo ang magpakamagulang.
Sadyang hindi lang sila pabor na ang isa sa magandang pagdidisiplina sa anak ay ang pananakit. Ilang sandali pa, umuwi na rin si JP. Kahit na hindi pa siya nakakausap, alam na kaagad ng kanyang ina na nakainom ito. Bakit ngayon ka lang umuwi? Kanina pa kita tinatawagan ah. Simula bukas, hindi ka lalabas ng bahay. Sa susunod na buwan pa naman ang pasukan nyo. Hindi lalabas ng bahay, tapos anong gagawin ko rito? Lagi na lang papagalitan? Uminom ka? Minor ka pa lang, JP! Ano? Gusto mo naman talaga sirain ang buhay mo? Tutuluyan mo namang magpakalulong sa lahat ng klase ng kasalanan, ha? Anong susunod? Sa kulungan ka na talaga mapupunta, ha? Baka mabalitaan ko na may pinatay ka na. Luto na yung utak mo sa bisyo ng kaibigan mo. Paano kasing hindi ako iinom? Yun lang naman ang comfort na meron ako. Kapag nandito ako sa bahay, parang palagi na lang mali ang ginagawa ko. Tapos kapag nasa labas ako ng bahay, mali pa rin ako. Wala na akong ginawang tama sa mata nyo, ma. Wala talaga. Dahil ang hirap mong intindihing bata ka. Nagnakaw ka na naman. Alam mong mahal ang mga koleksyon ng ate mo. Ano? Yung pinagbentahan mo ba ang pinanlibre mo sa mga kaibigan mo para dyan sa inuman ninyo? Ma! Nasasaktan ako! Tama na! Ano ba sinasabi mong koleksyon ni ate? Wala akong kinukuha sa kwarto niya. Aray! Alam ko naman na mahal yun eh. Ni hindi ko nga hinahawakan yung mga laruan niya. Galit na galit ang ate mo kanina. May nawawala siyang bagong koleksyon. Yung binili niya sa Japan. Gusto mo talaga na palagi na lang nagkakagulo dito sa bahay dahil sa'yo? Ano bang klaseng anak ka? Sinabi ko na pong hindi akong kumuha noon. Dahil ba pumasok ako sa kwarto ni ate, ako na agad? Ang hirap naman kumilos dito sa bahay. Ako na lang na akong pinagbibintangan. Sa susunod talaga na mahuli ko magnanakaw dito, ako mismo ang papatay sa kanya. Buwisit siya. Sa galit ni Hazel, hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na saktan ang kanyang anak. Yon ang unang beses na pagbuhatan niya ng kamay si JP. Dahil noon naman, kahit na anong galit niya rito, panay lang siya salita. Ilang oras din ang lumipas, nakaramdam siya ng awa sa anak matapos na makita na may sugat at pasa ito. Hindi na lumabas ng kwarto si JP dahil dinaramdam niya pa rin ang pananakit at pambibintang sa kanya. Pinadalhan na lang ni Hazel ng pagkain sa loob ng kwarto. Sir JP, ito na po ang pagkain nyo. Ilalapag ko na lang po rito sa lamesa nyo ha. Tawagin nyo na lang po ako kung may ipag-uutos po kayo. Hindi ako nagugutom. Tapon mo yan. Ay, naku, hindi po pwede sir. Sayang naman po yan. Saka po niluto yan sa inyo ng mama nyo po. Ikaw ba nagsasabi kay mama kung galing ako sa kung kaninong kwarto? May nakikita ka bang bit-bit ko na kahit na ano? Ay, hala sir. Huwag po kayong magalit sa akin. Hindi ko naman po alam kung may nawawala eh. Nagtatanong lang po sa akin si ma'am kung sino ang nakita kong nanggaling doon. Tapos sabi ko po na ikaw lang ang nakita ko. Pero wala naman po akong masamang sinabi. Kanina ko lang din nalaman na may nawawala pala sa mga laruan ng ate mo. Mukha nga talagang nasa loob ng bahay lang na to magnanakaw. Humanda siya. Dahil mahuhuli ko rin siya. Ako mismo magpapahiya sa kanya kapag nangyari yun. Bakas ang gigil sa mukha ni JP. Hindi niya matanggap na palagi na lang sa kanya ang sisi kapag may mga nawawalang gamit. Kinabukasan, hindi siya umalis ng bahay nila. Nakakapanibago yon para sa lahat dahil madalas siyang tumakas sa kanila. May plano siya. May nais siyang hulihin, kaya mananatili siya sa bahay nila hanggang sa makita niya ang tunay na salarin. Oh, mabuti. Hindi ka tumakas ngayon. Akala ko ba bawal akong lumabas hanggang next month? Di na talaga ako lalabas. Dito na lang ako sa bahay. Mukhang hindi rin naman gumagana ang CCTV na yan eh. Ako na lang ang magbabantay sa bahay. Ako ang huhuli na magnanakaw. Ano nangyayari sa mga sugat mo? Di naman niya nakakamatay. Buhay pa rin naman ako. Huwag mo na kasing ulitin yung mga kasalanan na ginagawa mo, anak. Huwag mo naman sirain ang buhay mo. Opo ma, hindi ko aakuin na ako magnanakaw.
Pero dahil wala pa naman tayong ebidensya, sa ngayon alam kong ako talaga ang may kasalanan. Pero sinisiguro ko sa inyo, makikilala ko kung sino man dahilan kaya ganitong ginagawa nyo sa akin. Mananagot siya, hindi lang sa batas, pati na rin sa galit ko. Dahil si JP lang ang nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid, alam na ng kanyang ina kung gaano talaga ito katapang. Habang nag-uusap ang mag-ina, naririnig yon ni Lori. Alam niya na malaking balakid si JP kung sakali man na mananatili ito ng matagal sa bahay. Kaya hanggat maaari, gagawa siya ng paraan para tulungan itong makipagkita ulit sa mga kaibigan. Ang tagal namang umalis niyan sa sala. Paano ko papasok sa kwarto ni naman? Mamaya makita pa ako niyan kapag may kinuha ko. Masyadong papansin. Akala mo naman mahuhuli niya talaga ako. Wala pa sa mga naging amo ko ang nakahuli sa akin. Hindi siya ang una. Tahimik lang si JP habang seryosong nakaupo. Para nga siyang nagmistulang CCTV. Ilang sandali pa, dumating na yung driver nila kasama ang ate niya at ang mga kaibigan nito. Hindi sila nagpapansinan ng ate niya dahil siya rin ang iniisip na kumuha ng gamit nito. Hindi pa rin naman sila nabibigyan ng pagkakataon para makapag-usap. Habang naglilinis si Lori, nakatingin lang sa kanya si JP. Kahit na walang sinasabi ang binatilyo, si Lori talaga ang pinagbibintangan niya. Sino ba ang madalas nagpupunta sa bahay? Si Ate Lori nagstay dito. Isa yung driver pero sa likod ang tulugan niya. Pumapasok siya sa bahay pero hanggang sa kusina lang. Imposible naman na makapasok siya sa kwarto namin. Yung on-call na 2 tagalinis sa bahay pero once a month lang sila. Pag kailangan lang mag-general cleaning. Si tita, bihira lang yun kapag kasama si mama. Pero imposible naman siya kasi mayaman yun eh. Mas mayaman pa sa amin. Habang nagsasalita siyang mag-isa, lumapit sa kanya si Lori. Sir, may merienda po sa kusina. Gusto niyo po ba? Punta na po kayo doon. Kanina ko pa po napapansin na hindi kayo tumatayo dyan sa upuan ninyo. Kuha mo na lang ako. Mamaya ako papasok sa kwarto ko kapag dating ni mama. Hindi naman po yan ang utos sa inyo ng mama nyo. Ayoko nga. Mamaya kapag natulog lang ako, may nawala na naman tapos ako na naman ang pagbintangan. Gusto kong makita ni mama na hindi ako kumikilos dito sa sofa para malaman niya na wala talaga akong ginagawang masama rito. Sure po ba kayo? Sige po, sandali lang, kukuha lang ako ng merienda nyo. Payo ko lang po sa inyo, sir, na huwag sanang sasama ang loob nyo sa mama nyo kung dinidisiplina niya kayo ng ganyan. Hindi naman ako nagagalit kay mama eh. Galit na galit ako dun sa malikot na kamay na dahilan kaya may nawawalang gamit sa bahay. Kuha mo na ako ng pagkain. Saka inumin na rin. Yung pineapple juice ha. Natapos ang buong maghapon hanggang sa umuwi na ang ina ni JP. Walang nawalang gamit sa kanila at si Lori ay hindi na isakatuparan ang balak niya sa hikaw na nasa loob ng kwarto. Lumipas pa ang mga araw, hindi talaga lumalabas ng bahay si JP. Palagi siyang naglilibot sa loob ng bahay kaya walang magawa si Lori kundi ang mag-ingat sa mga ikinikilos niya. Isang beses, nasa loob lang ng kwarto niya si JP. Walang ibang tao. 2 lang sila ni Lori na nasa bahay. Ilang sandali pa, tumawag ang kanyang ama sa kanya para may ipakuha sa kanya at may darating daw sa bahay nila para ihatid yon sa kanya. Agad na ring lumabas si JP. Nagsabi pa siya sa kanyang ina na papasok siya sa kwarto dahil sa utos ng kanyang ama. Dahil iniisip na naman niya na baka may mawala na naman, sa kanya na naman ibabato ang sisi. Pagpasok niya sa kwarto, naroon si Lori at may isang bagay na ilalagay na sana nito sa kanyang bulsa. Ano yan? Ay, kalabaw! Anong ginagawa niyo rito, sir? Ano yung ilalagay mo sa bulsa mo? Teka, yan yung higaw ni mama. Yung bagong bili niya. Bakit hawak mo yan? Anong gagawin mo dyan, ha?
Nakita ko po ito sa sahig. Nagwawalis kasi ako tapos nawalis ko to sa ilalim ng kama. Bakit mo ibubulsa? Naku hindi po sir. Pinupunasan ko lang ng damit ko kasi puno ng alikabok. Ilalagay ko na nga po rito sa lamesa ni ma'am para po makita niya mamaya. Kayo po, anong ginagawa niyo rito? May inuutos sa akin si Dad. Sige na, kung tapos ka na, umalis ka na. Sure po kayo sir? Dito po kayo mag-isa? At bakit hindi? Wala namang mawawala ngayon. Muntikan lang. Mabuti na lang may nakakita. Pinagbibintangan niyo po ba ako, sir? Sinabi ko naman po sa inyo na nawalis ko lang po talaga yon. Wala akong sinabi na kukunin mo. Ang sabi ko, munti ka nang may mawala, mabuti na lang nakita mo sa ilalim ng kama. Kasi kapag di na naman yan mahagilap, ako na naman ang pagbibintangan. Makikita pa sa CCTV sa labas na dalawa lang tayong pumasok sa loob. Malamang kapag nakita ko, sa akin na naman ang sisi ng lahat, di ba? Bakit ka naman kinakabahan? Hindi po ako kinakabahan, sir. Sige po, eto po inilapag ko na ha. Magluluto muna ako, sir. Doon na nagkaroon ng mas malalang pagdududa si JP sa kasambahay nila. Huli niya na ito sa akto kanina pero nakalusot pa. Hindi naman niya pwedeng basta sabihin sa kanyang ina ang kanyang nalaman hanggat wala siyang naipapakitang ebidensya. Dahil alam ng binatilyo na kayang-kaya ni Lori na lusutan ang anumang akusasyon sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas na nahimik ang bahay nila. Walang nawawala, walang pagbibintang, walang awayan. Habang sabay-sabay silang kumakain, sinadya ni JP na iparinig kay Lori ang magiging usapan nila. Darating na bukas yung Apple Watch na ibibigay sa akin ni Lola. Baka ibenta mo na naman yun. Hindi naman ako nagbebenta ng mga ibinibigay sa akin eh. Saka hindi naman na ako lumalabas. Anong pagkakagastusan ko? Sige na, pwede ka na ulit maglalabas pero limitahan mo ang sarili mo ha. Maayos na ulit ngayon. Wala na nawawala. Sana naman, JP, ayusin mo naman ang buhay mo. Maayos naman ang buhay ko, ma. Ngayon, nandito ako sa bahay. Bakit walang nawawala kung ako nagnanakaw? Kung ako magnanakaw sa bahay na to, alam nyo kung anong nanakawin ko na mas malaki ang halaga kapag naibenta ko. Alam ko kung saan yun nakatago. Kaya bakit pa ako magtsatsaga sa mga mumurahing bagay kung pwedeng yun na ang kunin ko? Ay, wag na lang nating pag-usapan yan. Move on na tayo. Uuwi na ang daddy niyo next week. Ayokong maabutan niya yung mga nakawan na nangyayari na yan, ha? Hindi ko pa nga nasasabi sa kanya na nawawala yung regalo niya sa akin eh. Panigurado akong magagalit lang yun sa akin. Feeling ko nga malapit na nating mahuli ang magnanakaw eh. Konti na lang, makikilala nyo na siya. Sinabi ko na nga na wag na nating pag-usapan, di ba? Nasa harapan tayo ng pagkain. Wag na tayo mag-usap ng mga bad vibes na ganyan. Palihim na tumingin si JP sa kasambahay nila na halatang masama rin ang timpla. Ilang beses na rin kasi niya itong pinaparinggan. At halata na natatamaan ito pero masyadong magaling magpanggap at magtago. Kinabukasan, dumating ang hinihintay ni JP. Binuksan niya yun mismo kung saan nakikita siya ni Lori. Wow, ang ganda naman. Tingnan mo, Lori. Bagay ba sa akin? Ay, opo, sir. Alam mo ba, kinukulit ko si Lola para dito eh. Sa US pa lang meron ito. Baka before end of the year pa magkaroon nito sa Pilipinas. Ang ganda talaga, grabe. Siguro mga nasa 40K to ko ibebenta. Sakto lang din ang presyo. Hindi masyadong mahal. Ang mahal nga niyan, sir. Yung relo na binibili ko, nasa 100 pesos lang sa Baklaran. Bakit naman ganyang kamahal yan, sir? Ayan yata yung gusto ng anak ko. Yung sinasabi niya na pwedeng makinig ng music, tapos parang nakakonect ata sa messenger. Yan ba yun, sir? Pasensya ka na, hindi kasi ako maalam sa mga ganyang gadget. Oo, dami pang pwedeng gawin. Saka ako na to gagamitin kapag may pasok na. Balik ko na lang muna to sa box, tapos tago ko sa kwarto ko. Ay, o nga pala, aalis ako mamayang hapon. Baka hindi kami magpang-abot ni Mama. Sabihin mo sa kanya na nandun sa kwarto ko yung padala sa kanya ni Lola na bag. Saan nakalagay, sir? Dun lang sa gilid ng kama ko.
May isa pang ganitong relo dun eh. Kay ate yun. Si mama na lang kamo magbigay ah. Naghintay lang si Lori na lumabas ng bahay si JP bago siya pumasok sa loob ng kwarto nito. Nakita niya ang tinutukoy ng binatilyo. Naroon din ang isa pang relo na para sa panganay na anak ni na Hazel. Kinuha yon ni Lori, pinagmasdan niya at natutuwa siyang makita yon. Naaalala niya ang panganay niyang anak na malapit na rin ang kaarawan. Matutuwa talaga si Tenten kapag ito ang iniregalo ko sa kanya. Original pa to. Hindi lang to basta yung nabibili sa tabi-tabi. Kukunin ko to. Natigilan si Lori matapos na biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Napatayo siya kaagad nang makita niya si JP. Muntikan pa nga niyang maibato ang kahon na hawak niya. Anong ginagawa mo, te? Ay, naglilikom ako ng mga labahin, sir. Magsasalang na kasi ako. Ay, akala ko ba alis ka? Ang bilis mo naman yatang nakauwi. Hindi na pala matutuloy kasi yung kasama ko dapat may biglang pinuntahan eh. Dito na lang ako sa bahay. Bigla na rin akong tinamad gumala. Si mama kasi, pinilit akong magstay sa bahay. Ayan, halos ayoko na umalis. Oo nga pala, may mga medyas ako doon, te ah. Nakalimutang isabay nung nakaraan eh. Wala ka na bang ipapasabay na palalabhan, sir? Wala na, te. Okay na yan. Nandyan na pala si ate. Ibibigay ko na sa kanya tong relo niya. Sa kalooban ni Lori ay nakakaramdam siya ng inis. Hawak na niya yung dapat na ibibigay niya sa anak niya pero masyado siyang pinaglalaroan ni JP. Ang tagal na niyang walang nakukuhang gamit at naipapadala sa pamilya niya. Yun na lang sana ang nag-iisa niyang pag-asa para makapagregalo sa kanyang anak. Habang tumatagal si JP sa bahay, mas lalo siyang nahihirapang kumilos. Ilang beses na rin kasi siyang kamuntikang mahuli. Sa oras na malaman na siya ang magnanakaw sa bahay nila, alam niyang mapaparusahan siya at makukulong. Kapag nangyari yon, maaari pa siyang mawala ng kabuhayan. Iniisip niya na paano na ang kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na umuwi na ang isa niya pang amo. Yon ang nakita niyang pagkakataon para makapagnakaw ulit. Dahil kapag umuwi ang asawa ni Hazel, buong pamilya silang umaalis ng bahay. Okay lang ba forma ko? Bakit yan ang relo na gamit mo? Hindi mo gagamitin yung bigay ng lola mo? Ganyan no? Parehas kayo ni ate mo? Hindi yung bagay sa suot ko ngayon eh. Saka na yun kapag pasok ka na. May pasok na naman next week eh. Para maipagyayabang ko pa. Kapag nakita nila sa picture na may suot ako nun, anong iyayabang ko sa tropa ko? Yan, panay kayabang. Mas atupagin mo maging mabuting anak at hindi mabuting kaibigan lang. Mabuti naman ako ma. Di lang ako banal. Una na ako sa sasakyan. Ang tagal nyo mag-ayos ni ate. Hinabili na muna ni Hazel ang lahat kay Lori. Dahil siya lang ang mag-isa na maiiwan sa bahay. Gabi pa uuwi ang buong pamilya nila. Pinaaalalahanan niya na huwag magpapapasok ng kung sino at siguraduhin na palaging nakasarado ang gate nila. Pagkaalis ng mga amo niya, agad na nagtungo si Lori sa kwarto ni JP para hanapin ang relo nito. May katagalan din siyang naghalughog ng buong kwarto dahil hindi niya kabisado ang mga pinaglalagyan ng gamit ng binatilyo. Hindi kasi niya masyadong napapasok ang loob ng kwarto nito dahil bibihira lang magpalinis si JP. Kapag naglilinis naman siya, nakabantay sa kanya ito na tila ba may itinatago na ayaw makita ni numan. Ilang sandali pa, nakita ni Lori ang kahon sa ilalim ng kama ni JP. Itatago mo pa to ha? Makukuha ko rin naman. Sakto, mahahabol ko to para sa birthday ng anak ko. Ito na lang muna ang kukunin ko pero iiwan ko ang kahon para hindi masyadong mahalata na nawawala. Hindi naman siya makakapagreklamo agad dahil pwede namang sabihin na ibinenta niya. Ibinulsa ni Lori ang relo, saka siya nagpunta sa loob ng kwarto niya.
Ibinalot niya yun ng damit para kung sakali na magkahanapan ay hindi basta makikita. Hindi rin naman siya pinagbibintangan kaya alam niyang ligtas siya. 2 araw ang nakalipas, hindi pa rin napapansin ni JP na nawawala ang relo niya dahil hindi niya ito naririnig na nagrereklamo. Hanggang sa isang araw, Lori, may tatanong lang sana ako sa'yo. Nanggaling ka ba sa kwarto ko? "Ay, kailan sir?" Nito lang, maliban dun sa nakita kitang kinukuha yung mga labahin. Kahapon po. Kasi may pinaayos si ma'am sa akin. Pero 2 kami ni ma'am na pumasok sa loob. Bakit po? May problema po ba, sir? May nawawala kasi kung gamit baka nakita mo. Hinahanda na ni Lori ang isasagot niya kung sakali man nahanapin ni JP ang relo niya. Ilang sandali pa, bago magsalita si Lori, dumating si Hazel. Bakit? Ano nangyayari? May tinatanong lang ako kay Ate Lori, ma. May nawawala kasi akong gamit sa kwarto. Baka lang alam niya kung nasaan. Ano po ba yon, sir? Baka naitabi ko. Kasi wala naman ako naitapon na gamit. Yung mga basura lang sa ilalim ng mesa mo ang tinapon ko. Yung kulay blue na folder, kailangan ko kasi yun Nandun yung mga document ko. Magpapasok ka na, ipapasa ko yun Andoon sa kwarto ko. Kanina kinuha ko. Kasi may hinahanap akong document mo. Kailangan daw kasi ng tatay niyo nun. Dahil gagamitin ata doon sa benefits niya. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Kunin mo lang sa kwarto. Ganun po ba? Sige po, mamaya na lang. Oh, Lori, okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka naman dyan? Ay, okay lang po ako, sir. Medyo kulang lang po ako sa tulog. Hay nakote, magpahinga ka rin kasi. May day off ka naman. Tapos hindi ka naman nagpapahinga. O kaya maglalabas ka naman kahit minsan para maarawan ka rin. Sige po, ma'am. Mag-day off po kasi ako bukas. Birthday ng anak ko. Magpapadala lang po ako ng pera at regalo sa kanila. Sige po, ma'am. Sandali lang po Magsasampay pa po ako ng mga damit. Nakatitig lang si JP sa kasambahay nila. Tila ba may kung anong planong namumuo sa kanya. Alam na niyang nawawala ang relo niya pero hindi niya yon sinasabi sa kahit na sino sa kanilang bahay. Gusto niyang isipin ni Lori na wala pa siyang alam. Habang nasa labas ng bahay ang mag-ina, hindi na napigilan pa ni JP na magtanong sa kanyang ina tungkol sa kung saan nga ba niya nakilala si Lori para pagkatiwalaan ito na gawin niyang kasambahay. Galing siyang agency. Marami rin niyang naging amo. Kaya nga ang galing niyang makisama, di ba? Marami na siyang naging amo? Bakit bigla siyang umalis? Ano ba yun? Pinaalis siya o sadyang tinanggal siya? Ano pa yung background niya, ma? Hindi ko na yan inalam. Basta ang sabi niya, ang huling amo niya abusado. Hindi raw siya pinapasahod, tapos ginagawa siyang parang hayop. Parang yung kinakain niya, tira-tira ng mga amo niya. Naawa naman ako kasi matanda na siya. Mabait din naman siya. Tapos maaasahan at mapagkakatiwalaan pa rito sa bahay. Kapag andito siya, talagang kampante ako. Ang galing pa niya mag-advise. Mapagkakatiwalaan? Di pa nga siya tumatagal ng taon dito sa bahay. Paano kung malikot naman talaga ang kamay niya? O kaya may kakaiba sa ugali niya? Mahirap magtiwala sa isang tao, ma. Ang hirap kasi sa'yo kapag nagpapaawa na sa'yo, mabilis ka maniwala. Tapos konting mabulaklak na salita lang, ang bilis mo nang mamangha sa kanila. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na may mali na sa kanya Tinatanggap ko na lang ang galit mo sa pagbibintang sa akin na ako nagnanakaw ng mga gamit sa bahay. Dahil lang ako yung black sheep ng pamilya. Pero may hindi ka nalalaman tungkol kay Ate Lori. Hindi mo alam kung gaano siya kagaling magmanipula ng tao para hindi siya mapagbintangan sa kasalanang siya naman talaga ang gumawa. O bakit? Wala namang patunay na siya ang magnanakaw Saka wala siyang record sa agency nila na may reklamo sa kanya. Ang gaganda pa nga ng feedback sa kanya Mabait daw talaga at madaling makasama sa bahay. Wala rin naman patunay na ako nagnanakaw ng mga gamit sa bahay Pero ako ang sinisisi. Oo, aaminin ko na pasaway akong anak. Panay ako gala, panay layaw at liwaliw. Pero alam niyong nung wala pa tayong kasambahay, nakakalat lang ang pera at gamit kung saan-saan pero walang nawawala.
Di ko matanggap na ako na pagbibintangan palagi, kaya gumawa ako ng paraan para mahuli ang tunay na magnanakaw. Malapit na malalaman mong tama ang hinala ko. At sana matanggap mo na maling-mali na nagpapasok ka ng isang magnanakaw sa bahay na to at inakala mong hulog siya ng langit dahil sa bait niya. Hindi na kumibo pa si Hazel. Hindi niya rin naman alam kung tama ba ang sinasabi ng kanyang anak. Kinabukasan, habang nasa labas si Lori at hinahanda ang mga gamit na ipapadala niya sa bahay nila, inilabas niya ang relo na nakabalot sa damit. Nang hihingi siya ng pwedeng pambalot doon para hindi masira. Pero nagulat siya matapos na may humablot nun sa kanya. Ayun, nakita ko rin. Sabi ko na ikaw talaga ang kumuha nito. Ang talino mo rin, no? Iniwan mo yung box sa ilalim ng kama ko para hindi ko mahalatang nawawala to. Sir, ano po bang sinasabi niyo diyan? Akin po yan. Binili ko yan ng second hand sa kakilala ko. Second hand? Sino naman magbebenta sa'yo nito? At saan ka kukuha na yung pambibili mo, ha? Akin to. Baka akala mo hindi ko matatrack to. Ayan kitang-kita na akin to. Huli ka na sa akto, Ate Lori. Hindi mo na may tatanggi to. Isusumbong kita kay Mama para mapalayas ka na. Nakakahiya ka? Ang tanda mo na, ang likot pa ng kamay mo. Huwag mo akong pinapahiya dito sa labas. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin ang mga salita na yan. Halatang wala kang modo Kaya galit sa'yo ang nanay mo. Galit lang naman si Mama sa akin dahil ako napagbibintangan na magnanakaw. Pero ang totoo, ikaw talaga yun. Saka bakit ka nahihiya? Tinatablan ka pala niyan? Nung nagnanakaw ka sa bahay namin, hindi mo yan nararamdaman Kapal talaga ng mukha mo. Magpaalam ka na sa trabaho mo. For sure, sesanti ka na. Wala kang ipapalamon sa pamilya mo. Huwag mong babastusin ang ganyan ng pamilya ko. Hindi mo alam ang pinagdaraanan namin, ha? Anong pinagdadaanan ba sinasabi mo, ha? Pare-pareho lang naman kay mga kawatan. Imagine yung ipapakain mo sa kanila galing sa pera na pinagbenta mo ng nakaw mo. Alam ko ganyan din ang mga anak mo. Magnanakaw gaya mo. Wala kang karapatan na sabihin yan sa mga anak ko. Subukan mong laitin pa sila sa harapan ko, makakatikim ka talaga sa akin. At anong sasabihin mo sa nanay mo, ha? Tingin mo ba pagkakatiwalaan ka pa nun? Alam naman na niyang pariwara ang buhay mo. Kaya kahit na anong kasinungalingan kaya mong gawin. Huwag mo akong subukan, JP. Dahil baka may masama akong magawa sa'yo. Anong masama magagawa mo sa akin, ha? Siguro mamamatay tao ka rin, Lahat na yata ng kasalanan, bit-bit mo na Mas mabuti pang kunin mo na mga gamit mo sa bahay bago ka papalayasin ng pamilya namin. Muwi ka na sa probinsya nyo. Mag-retire ka na sa pagiging kawatan. Ipasa mo na lang ang trabaho sa mga anak mo. Malamang, kaya mo silang turuan na maging kasing galing mo. Umalis na rin kaagad si JP para umuwi sa bahay nila. Habang si Lori naman ay hindi alam ang gagawin. Yun ang unang beses na may nakahuli sa kanya. Alam niya na kapag isinumbong siya ni JP, masisira ang plano niya. Hindi pa siya tapos sa pagnanakaw sa pamilya ng kanyang amo dahil sa lahat ng napasukan niya, yun ang bahay na pinakamadaling nakawan. Dahil masyadong mapagtiwala ang amo niya at kahit saan na lang makakakita ka ng pera at mamahaling gamit. Naipit sa trapiko si JP kaya hindi kaagad siya makauwi. Ilang beses niya ring tinawagan ang kanyang ina pero abala ito sa trabaho. Ilang sandali pa, pagka-uwi niya sa bahay, inihanda na niya ang lahat ng ebidensya na meron siya. Maya-maya, umuwi na ang kanyang ina. Kasama nito si Lori na umiiyak at nagpapaawa. Ma'am, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong tatanggalin sa trabaho ko. Matanda na po ako, kaya po mahihirapan na akong makakuha ng trabaho. Hindi ko naman po alam na kukunin ni Sir JP sa akin yun Natatandaan ko po talaga, binigay niya yun sa akin. Kasi ayaw niya raw po yung gamitin. Ma'am, maawa na po kayo. Ang kapal naman ng mukha ng matanda na yan. Bakit may nalalaman pa siyang paiyak-iyak?
Tignan mo, ma, oh. Ninakaw niya sa akin to. Nakita ko siya kanina. Ipapadala niya na to sa pamilya niya. Kasi po, ireregalo ko yan sa anak ko. Birthday niya. Alam nyo naman po yun eh. Kaya nga binigay nyo yan sa akin. Tapos ngayon, bigla nyo akong pagbibintangan. Pati yung mga nawawalang gamit dito sa bahay, sa akin nyo ibinintang. Ma'am, kahit po kausapin nyo ang mga dati kong amo, wala kayong maririnig sa kanila na nagnakaw ako. Kahit na kailan, hindi ko po yun gagawin. Takot nga po akong hawakan ng mga gamit nyo dahil baka may mawala. Ayokong masira ang tiwala ng mga tao sa akin. Wow, ibang klase ka. Iba ka kung magpaawa. Dalang-dala mo na naman ang nanay ko. JP, tigil na. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng matatanda. Hindi ba sinabi ko sa'yo na gumalang ka? May galang ako sa mga matatanda, pero hindi sa mga magnanakaw na gaya ng babaeng yan. Ma, huwag kang maging masyado mabait. Niloloko ka na nga, naaawa ka pa. Ninanakawan na niya tayo, kaya tama na yan. Ma'am, hindi ko po kayang gawin yan sa inyo. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo eh. Alam ko na po kung bakit ako ginaganito ni Sir JP. Siguro po kasi ayaw niyang malaman niyo yung narinig kong pag-uusap nila ng kaibigan niya. May bibilhin silang gamit para doon sa mission nila. Ma'am, wala po akong balak na sabihin to sa inyo eh. Kaso po ako na ang ginigipit. Anong pinagsasasabi mong bisyo? Hindi ako adik, pero ikaw alam ko na magnanakaw ka. Ito na ang ebidensya. Talaga itatanggi mo pa? Kitang-kita kong ginawa mo. Mag-usap nga muna tayo, JP. Huwag kang ganyan magsalita sa matanda, ha? Ano ba talagang ginagawa mo sa buhay mo, ha? Nagtatrabaho na maayos si Ate Lori, tapos ganyan ka makikitungo sa kanya? Pinalampas ko na nga yung mga nawawala nating gamit eh, at yung mga kulang pa na pera. Pero ito, hindi ko alam kung mapapalampas ko pa. Talaga mas kakampihan mo pa yung magnanakaw na yan, ha? Anong klaseng bahay to? Ako pa ngayon na masama. Ako na nga nagmamalasakit eh. Huling-huli na yan sa akto. Yan kasi ang hirap eh. Kapag nagpaawa lang ang matatanda, bilis maniwala. Kaya nagiging mas masahol pa yung kriminal eh. Dahil napagbibigyan. Buisit! Padabog na nagtungo si JP sa loob ng kwarto niya. Hindi niya akalain na mas papanigan ng kanyang ina ang tunay na magnanakaw. Inunahan na siya ni Lori na magpaawa at mas naging epektibo yun. Alam na alam kasi ni Lori kung paano lalaruin ang emosyon ni Hazel, kaya mabilis niya ring nakukuha ang simpatsya nito. Kahit naman noon pa, mahina ang loob ni Hazel sa mga mahihirap na tao at lalo na sa mga may edad na. Kaya awang-awa talaga siya kay Lori, lalo na kung paano ito magkwento ng mga sakripisyo nito para sa kanyang pamilya. Ilang araw ang lumipas, pasukan na ni na JP. Hindi pa rin siya masyadong nagsasalita sa loob ng bahay nila dahil kahit na anong sabihin niya, pakiramdam niya walang makikinig sa kanya. Isang araw, pagka-uwi ni JP, mag-isa lang si Lori na nasa bahay. Naglilinis ito ng kusina. Ang galing mo palang artista, Lori. Hindi na kita tatawaging ate. Hindi mo deserve ang respeto. Tagal mo na sigurong ginagawa yan, oh. Kabisado mo na masyado ang galawan ng mga tao, eh. May ready ka ng script? Ang sabi ko naman sa'yo, bata, hindi mo ako kaya. Hindi ako umabot sa ganitong edad para lang matalo ako ng mas bata sa akin. Hindi mo pa napagdaanan ang napagdaanan ko sa buhay. Kaya wag ako ang kinakalaban mo. Yan ang tunay mong pagkatao. Pero pagkaharap mo si mama, sobrang bait mo. Iyakin ka pa. Tapos magalang kuno. Sakit mo na yan eh, ang pagiging magnanakaw. Hindi ako titigil dahil bantay sarado ka sa akin, tanda. Mauhuli at mauhuli ka rin ng pamilya ko sa akto. Ako lang kasi ang hindi mo kaya mauto eh. May saysay palang pagiging masama ang ugali. Hindi mabilis mapaniwala. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ka na makakapagsalita.
Then go! Subukan natin hanggang saan ang tapang mo. Malapit na. Ingat ka na lang ha. Pwede ka pa rin sa kulungan. Doon ka na lang mag-retire. Palaging iniinis ni JP si Lori, lalo na sa harapan ng kanilang pamilya. Dahil gusto niyang palabasin ang tunay na ugali nito. Alam ng binatilyo na hirap na ang matanda na magpigil dahil lahat ng klase ng biro niya ay may kinalaman sa pamilya nito. Kapag sinisita siya ng kanyang ina, hinihiritan niya na nagbibiro lang siya palagi. Dahil hindi na makaya ni Lori ang inaasta ni JP, kinausap na nito si Hazel para muling manipulahin. Ma'am, baka po hanggang katapusan na lang ako rito, ha? Salamat po dahil ang bait nyo sa akin. Gusto ko pa po sanang magtagal sa inyo. Kasi sa totoo lang, kayo po ang pinakamabait na amo na nakilala ko. Ha? Bakit ka naman aalis? May problema ba rito sa bahay? Hindi naman kita pinapaalis ha. Hindi ko na po kasi kaya si Sir JP. Ang hirap niya pong pakisamahan. Ma'am, sa totoo lang, sobrang bigat po sa dibdib ng mga pinagsasasabi niya sa akin. Kapag wala po kayo rito, ang dami niyang panlalait sa akin. Ma'am, may trauma na po ako sa dati kong amo. Matanda na po ako. Ayoko naman pong bigla na lang akong aatakihin dahil sa sama ng loob. Hindi ko na po talaga kaya, ma'am. Naku, pasensya ka na Ate Lori ha. Ganyan kasi talaga ang anak ko, mapang-asar yun. Huwag ka muna umalis ha. Kakausapin ko muna si JP. Paano ng pamilya mo kapag aalis ka? Kailangan mo ng pera para sa maintenance ng asawa mo. Yun na nga po ang dahilan, ma'am, kaya po ako naiiyak. Kasi iniisip ko ang pamilya ko. Sobrang hirap sa probinsya po. Wala rin namang ibang tutulong sa amin. Kaya nga po ako lumawas dito sa Maynila. Kahit na sobrang bigat sa dibdib mahiwalay sa mga anak ko. Sa totoo lang, ma'am, parang pamilya na nga po ang turing ko sa inyo eh. Kung hindi lang po siguro dahil kay Sir JP. Huwag kang mag-alala, okay? Kakausapin ko ang anak ko. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala. Naging matagumpay ang pagpapaawa ni Lori. Si Hazel naman, agad na pinuntahan ang anak niya sa loob ng kwarto nito. Ako na naman na may mali. Kasalanan ko ba kung sensitive siya? Sa katotoo naman ang sinabi ko ah. Ayan, nadaan na naman kayo sa paawa, sa paiyak-iyak niya kunwari. Ang sinasabi ko lang sa'yo, huwag mo namang ganunin yung tao. Maawa ka naman sana, anak. Masama ang ugali ko, di ba? Bakit ako maaawa sa magnanakaw? Malamang nagawa nga niya magnakaw, kaya niya rin magsinungaling. Madali lang sa kanya yon. Tapos ang dali mo pang paawaan. Basta hindi ako magbabago. Umalis siya rito para maging maayos ang pamilya natin nang wala nang nawawalang gamit. Pinanindigan ni JP ang mga sinabi niya. Kahit na anong pakiusap sa kanya ng ina, palagi niya pa ring hinuhuli ang galit ni Lori. Alam niya na kahit sabihin nitong aalis siya, hindi ito aalis. Kaya gagawin ni JP ang anumang gusto niya. Madalas silang nagtatalo ng matanda, lalo na kapag sila na lang dalawa. Hanggang isang araw, pinauwi si JP ng maaga dahil sumasakit ang lalamunan niya. May kakaunting boses lang din na lumalabas sa bibig niya. Agad silang nagtungo ng kanyang ina sa ospital. May mga pagsusuri na ginawa sa kanya at nalaman na maaaring may bukol sa harapan ng kanyang leeg. Ipinagpaalam na muna kita sa school ninyo. Next week, babalik tayo sa doktor para sa susunod mong check-up. Kailangang obserbahan kung lumalaki ba ang harapan ng leeg mo o may iba pang sintomas. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Masakit pa siya kapag nahawakan ko. Minsan biglang kumikirot. Tapos nahihirapan akong magsalita. Kung ano-ano naman kasing ginagawa mo. Ano bang ginawa mo bago ka nagkaganyan, ha? Yung mga tropa mo, baka may ganyang nararamdaman din. Hindi kasi matukoy ang doktor kung goiter ba yan.
Wala akong matandaan. Baka kasi sa kasasagot mo yan. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Paano kung ginagabaan ka na sa mga masasamang salita na sinasabi mo sa mas nakakatanda sa'yo? Ako pa nga ina na karma. Samantalang yung masamang tao walang nangyayari. Baligtad pala tumingin ng karma. Sige na, magpahinga ka na. Magpapahanda na ako ng pagkain mo para makainom ka na rin ng gamot. Huwag mo na masyadong hawakan yung leeg mo ha. Sabihin mo kapag may iba pang masakit. Saka, tigilan mo na yung pag-vape mo. Ang bata-bata mo pa nang gaganyan ka na. Baka yan din ang isa sa dahilan eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa mga sinasabi ko sa'yo. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang nangyayari kay JP. Lumaki ang bukol sa leeg niya at walang kahit na anong gamot ang gumagana sa kanya. Balak nilang paoperahan pero ayaw ng lola ng binatilyo. Sinabi ng matanda na uuwi siya ng Pilipinas para tingnan kung ano ba talagang nangyayari kay JP. Lalo na, hindi rin naman matukoy ng mga doktor ang eksaktong sakit niya. Kaya kahit na nahihirapan na siya, mas pinili na lang ng mga magulang niyang sa bahay siya manatili. May isa siyang nurse na nag-aalaga sa kanya at nagbabantay sa kalagayan niya. Anak ko, bakit ba ganyan? Tingnan mo, ang laki ng bukol sa leeg mo. Ayaw pa naman ipa-opera ni Mama. Ano naman magagawa niya pagbalik niya ng Pilipinas? Sa susunod ng linggo pa siya makakauwi rito. Ano nararamdaman mo? Kumikirot ba? Medyo lang, pero kapag gabi, doon sobrang sakit. Tapos kapag malamig, Kapag kumakain ka, may iba ka bang nararamdaman? Hirap ka pa rin bang lumunok? Baka naman mangayayat ka niyan. masakit kapag lumulunok ako. Kahit naman tubig ang inumin ko, masakit pa rin eh. Parang may matalim na hibla na nasa lalamunan ko. Magtatagal pa kaya to, Ma? Gagawa tayo ng paraan para gumaling ka ha. Kapag hindi ka napagamot dito sa Pilipinas, pupunta tayong US para doon natin ipa-opera yan. Naalala ko yung pinsan ko, may bukol din siya sa leeg eh. Tapos na-operahan. Ayun, naging maayos naman na siya. Baka naman malaking gastos yun. Hayaan nyo na. Anong hayaan? Hindi kami papayag ng daddy mo na ganyan ka lang. Ang bata mo pa para magkaganyan ka. Ma, pasuyo ko ng tubig. Ang katinang lalamunan ko. Ay, teka, wala ka ng tubig dito. Papakuha lang ako kay Ate Lori. Wait lang nak ha. Hindi na mapakali si Hazel sa nangyayari sa kanyang anak. Kahit na naiinis siya kay JP noon sa sobrang tigas ng ulo nito, wala namang ina na matitiis na makitang nahihirapan ang kanilang anak. Kaya ipinangako niya na lahat ay gagawin niya, bumalik lang ang dating sigla ng anak niya. Gabi-gabi niya ring ipinagdarasal ang paggaling ng kanyang anak. Habang inuutusan niya si Lori, biglang tumunog ang cellphone niya at nakita niya na tumatawag ang kanyang ina. Kaya ang kasambahay lang ang mag-isang pumasok sa loob ng kwarto. Pinalabas din ni Lori ang nurse para kumain na ito. Sinadya niya talagang gawin yon para makausap niya rin si JP. Gusto niyang ipadama sa binatilyo na wala na siyang pag-asa pa sa buhay. Salamat ka, hindi kita mapuweltahan. Nahihirapan kasi ako magsalita. Parang nagagasgas ang lalamunan ko. Mabuti na lang at hindi ako naaawa sa mga katulad mo. Tama lang yan sa'yo nang wala ka ng pakialaman sa buhay ko. Panay kalait sa akin at sa pamilya ko, di ba? O anong kinalabasan? Ikaw na ngayon ang kalait-lait. Ay, kawawa ka naman talaga, aba. Nakikita mo ba ang itsura mo? Ang laki ng bukol sa leeg mo, oh. Tapos may mga nakikita pang ugat. Parang may nana sa loob. Kapag pinutok mo, tatagas na lang bigla. Pwede bang umalis ka na rito? Masaya ka ngayon kasi wala kang kalaban na nakakaalam ng mga ginagawa mo. Akala mo ba hindi ko alam na may ninanakaw ka pa rin? Hindi lang masyadong malaki dahil ayaw mong mahuli ka na talaga. Dahan-dahan ka na sa pagsasalita, ha?
Baka biglang sa susunod niyan, wala ka na talagang boses. Wala kang laban sa akin, bata. Palagi kong ipapaalala sa'yo na talunan ka. Lalo na ngayon, kahit naman paoperahan ka, hindi naman na yan gagaling. Alam mo kung anong mangyayari sa oras na buksan ng doktor ang lalamunan mo? Hindi ka na mabubuhay. Kasi wala naman silang makikitang sakit sa'yo, kaya wala silang gagamutin. Pero ikaw, yang kaluluwa mo, ando na mapupunta sa impyerno. Ngayon matapang kang magsalita sa akin oh. Huwag mo sabihin na ikaw may gawa sa akin ito. Wala ka nang pakialam doon kung ako man o hindi. Basta ang alam ko lang, masaya akong makita kang nagkakaganyan. Hindi nga lang dapat ganyan ang mapagdaanan mo eh. Pero ayos na rin yan dahil nakikita ko pa rin na naghihirap ka. Matagal na paghihirap at para bang walang katapusan. Yon ang gusto ko. Yon ang magbibigay ginhawa sa akin. Maraming salitang gustong sabihin si JP pero hindi niya yun magawa dahil sa nararamdaman niya. Napapadalas na rin na sumasakit ang leeg niya. Nababalot ng sigaw ng sakit ang buong bahay nila tuwing gabi. Ngunit wala namang ibang magawa si Hazel. Dahil kahit na anong gamot ang inumin ng anak niya, walang nangyayari. Parang ang mas lumalala pa ang sakit na nararamdaman ni JP. Para bang pati ang binatilyo gusto nang sumuko. Dahil hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Maliban sa sakit niya, nahihirapan na rin ang kanyang utak sa kaiisip. Ang daming problemang pumapasok sa pamilya nila dahil lang sa kalagayan niya. At ayaw niyang makita ang ina na palagi na lang umiiyak. Gusto na niyang matapos ang lahat, ngunit hindi niya alam kung paano tatapusin ang paghihirap niya. Isang hapon, habang mag-isa si Hazel, nilapitan siya ng kasambahay nila. "Ma'am, merienda po muna kayo. Nangangayayat na po kayo. Bibihira na lang kayong kumain tapos lagi kayong puyat at stress. Hindi po maganda yung ginagawa nyo. Masama yan sa kalusugan nyo, ma'am." Ang daming tumatakbo sa utak ko. Nahihirapan ako sa totoo lang, te. Awang-awa na ako sa anak ko. Hindi ko alam kung gagaling pa ba siya. Bilang isang ina, naiintindihan po kita, ma'am. Sino ba naman ang ina na gustong makita na nahihirapan ang kanyang anak, di ba? Kahit naman nung mga bata pa lang sila, ayaw na ayaw natin silang nagkakasakit. May pagkakataon pa nga na hinihiling natin na sana tayo na lang ang magkasakit. Kung pwede lang ba nating kunin ang nararamdaman nila eh. Yan nga ang nararamdaman ko, ate. Bata pa si JP eh. Ang dami pa naming pangarap para sa kanya. Bakit siya pa nagkaganyan, di ba? Ang bigat sa dibdib. Hindi ko siya matignan dahil naiiyak ako. Minsan po kasi, ma'am, baka sa mga ginagawa niyang masama yun. Sorry ma'am ha, kung matatamaan ko po ang damdamin niyo bilang ina. Kasi po, di ba, ang dami niya ring stress na bigay sa'yo noon. Sa barkada niya, sa pagiging bastos niya, tapos sa pagnanakaw niya po. Sa dami po ba naman kasi ng pagkakataon na magbago siya, hindi niya ginawa. Tapos, ayan na po ang nangyari sa kanya. Sinasabi mo ba na deserve ng anak ko yan? Opo ma'am, baka yan na yung parusa niya bilang masamang anak. Pero hindi pa rin eh. Magbabago pa naman siya, alam ko. Kilala ko ang mga anak ko. Kaya ganyan yan. Dahil sa mga barkada niya. Pero alam ko kaya naman niyang magbago. Sana, mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Hindi yung ganyan. Ipa-opera mo na kasi siya, ma'am. Baka kailangan lang matanggal ang bukol sa leeg niya. Ayaw nga ng mama ko dahil kailangan pa siyang hintayin bumalik. Kasi kung ako lang, gusto ko talaga siyang ipa-opera. Ewan ko ba, hindi ko alam sa mama ko kung saan niya nahahagilap yung kulam-kulam na sinasabi niya. Kulam, ma'am? Wala, hayaan mo na nga.
Pagod lang siguro kaming lahat kaya kung ano-ano na lang naiisip. Hindi na mapakali si Lori sa mga narinig niya dahil iniisip niya na maaaring may nakakaalam na ng ginawa niya kay JP. Agad niyang tinawagan ang kaibigan niya sa probinsya upang magtanong kung ano ang kalagayan ng kulam na ginawa nila. Doon niya nabalitaan na may kumakalaban na sa kanya. Nahihirapan silang pareho ng albularyo. Sinisigurado ni Lori na hindi mawawala ang kulam at hindi matatalo ang kaibigan niya. Pero sinabi sa kanya nito na hindi niya sigurado dahil malaki ang naging epekto sa kanya ng pakikipaglaban niya sa albularyo. Ang ibig sabihin lang nun, kapag nagtagumpay sila, mawawala ang kulam at maaaring mas malaki ang maging balik nito sa kanya mismo na nagpakulam. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na ako pa ang mas mahihirapan. Dapat maunahan ko sila. Kailangan kong makumbinsi si Hazel na ipa-opera na ang anak niya. Para sa ganon, wala nang kawala pa si JP. Ilang beses na kinausap ni Lori si Hazel pero sinasabi lang sa kanya nito na pauwi na ang kanyang ina. Ilang araw na lang ang kanilang hihintayin. Nagdududa na rin ito sa pagmamadali at pagpupumilit niya. Inisip na lang ni Lori na kung hindi na niya makukumbinsi pa si Hazel, kailangan na talaga niyang umalis sa bahay na yun. Pero bago siya umalis, gusto niyang makuha ang isang set ng alahas ni Hazel. Matagal na niyang gustong makuha yon, hindi niya lang magawa dahil sa pagbabantay sa kanya ni JP. Ang akala niya, kapag kinulam niya ang binatilyo, mas mapapadali siyang maisa sa katuparan yon. Pero dahil sa sakit ni JP, kinailangan din ni Hazel na manatili sa bahay nila. Hindi na siya gaanong nakakapasok sa loob ng kwarto. Yun na lang ang huling pag-asa niya. Kaya nang malaman niyang umalis si Hazel dahil may importante itong gagawin, sinamantala niyang pasukin ang loob ng kwarto. Inipit niya sa mga damit na bitbit niya ang kahon na pinaglalagyan ng mamahaling alahas. Habang palabas siya ng kwarto, sakto naman na dumating si Hazel kasama ang ina nito. Ma'am, nandito na po pala kayo. Ano yan? Hindi naman labahan yung mga jacket ng asawa ko. Kalalaba lang niya nung nakaraan, di ba? Nasa lapag po kasi ma'am. Tapos mabaho po, kaya ang akala ko po marumi. Okay na po to ma'am, kasi maglalaba na rin po ako. Hindi na. Akin na yan. Bakit ayaw mabitiwan? Marumi nga po kasi ma'am. Kahit na. Kinukuha ko, di ba? Ibigay mo sa akin. Nagmatigas si Lori. Ayaw niyang bitawan. Dahil sa higpit ng pagkakakapit niya sa damit, mas lalong nagduda si Hazel. Ilang sandali pa, habang naghihilahan sila ng damit, nahulog ang kahon na naglalaman ng alahas. Agad yung dinampot ng ina ni Hazel. Dahil sa kahihiyan na inabot ni Lori, agad siyang napatakbo. Hindi na niya nagawang bumalik sa loob ng kwarto niya dahil alam niya na mahaharang lang siya kapag nagtangka na siyang lumabas. Walang ibang nararamdaman si Lori kundi ang galit dahil nasira na ang magaganda niyang plano. Yon ang unang beses na naging palpak siya at lahat ng nangyayaring yon ay kay JP niya isinisisi. Iniisip niya rin na sana una pa lang pinapatay na niya si JP para hindi na nagkaroon pa ng hadlang. Sinubukang tawagan ni Lori ang kaibigan niyang mangkukulam para ipatuloy na ang pagpatay kay JP pero hindi na pumayag ang mangkukulam. Dahil kung gagawin niya yon, siya ang mamamatay. Nagkaroon din sila ng pagtatalo at sisihan. Dahil kung hindi raw dahil kay Lori, hindi naman na siya babalik sa pangkukulam. Hindi na sana niya mararanasan na magkasakit dahil lang sa pakikipaglaban sa albularyo.
Wala nang pagpipilian si Lori kundi ang bumalik sa probinsya nila. Samantala sa bahay ni na Hazel, hindi pa rin siya makapaniwala na nakita mismo ng mga mata niya ang ginawa ni Lori. Nadismaya siya dahil paanong ang taong inaakala niyang nakakatulong sa kanya ay ang taong totoong salarin, hindi lang sa pagnanakaw kundi pati sa nangyayari sa anak niya. Sorry talaga, anak. Hindi ako naniwala sa'yo. Patawarin mo ako. Ang dami kong kasalanan nagawa sa'yo. Wala na yun, ma. At least nalaman niyo rin kung sino talaga ang magnanakaw. Kaya pala ganun siya magsalita sa akin. May kinalaman pala talaga siya. Hindi naman din ako naniniwala sa kulam. Kaya pala pilit niya akong kinukumbinsi na ipa-opera kita. Mabuti na lang nakinig ako kay mama na wag mo nang ipagalaw yung bukol sa leeg mo. Ang sabi, kapag daw inoperahan ng taong may kulam, pwede raw mamatay. Kasi kung ano-anong gamot ang papasok sa katawan, tapos sabay pa yung ritual. Ang gulo! Hindi ko masyado maintindihan ang kulam na yan. Ano na? Ha? Kamusta naman ang pakiramdam mo? Ganun pa rin naman. Nawala na lang yung parang may tumutusok na makati sa leeg ko. Saka magaan po sa pakiramdam. Paano ba nalaman ni Lola yung sa kulam? Yung kaibigan niyang Pinay doon sa kanila. May kakilala na ganyan din mismo ang nangyari. Pero yun daw pinaopera tapos namatay. Nung burol daw, may albularyo na napadaan. At yun ang sinabi na dahilan kaya namatay yun. Kaya natakot si mama. Ayun, agad akong tinawagan. Bigla siyang napauwi ng Pilipinas. Nagtataka pa nga siya kung sino raw ang pwedeng gumawa niyan sa'yo. Maging ako naman, hindi ko alam kung sino. Mabuti na lang maraming katsismisan si Lola sa US. Kapag mga Pinoy talaga, kahit nasang bansa ang daming kakilala na may kaparehas na kalagayan. Ikaw talagang bata ka. Ganyan na nga ang kalagayan mo, nagawa mo pa magpatawa. O sige na, magpagaling ka na ha. Paano na yung matandang magnanakaw? Ano nang gagawin sa kanya? Ipinapaayos ko na sa daddy mo yung kaso. Huwag mo nang isipin yon. Sa ngayon, dapat gumaling ka na. Hindi pa naman ako sanay na hindi ka inaaway. Magpalakas ka ha. Kasi ang black sheep ng pamilya, dapat palaging matapang. Matagal ang inabot bago nakabalik sa normal si JP. Panay herbal na gamot lang din ang iniinom niya para maibalik ang dati niyang boses. Habang nagpapagaling siya, tumigil muna siya pansamantala sa pag-aaral. Kasabay din ay ang pag-aasikaso sa pagpapakulong kay Lori. Lumabas ang balita tungkol sa ginawa niya at doon lang din nagsampa ng reklamo ang mga dati niyang amo. Walang ebidensya ang mga yon, pero base sa kanilang kwento, pare-parehas ang estilo kung paano sila nanakawan at manipulahin ni Lori. Umusad ang kaso at kahit na anong pagpapaawa niya, wala nang handa pang makinig sa kanya. Nang makulong si Lori, doon lang din nila nabalitaan na may unti-unting tumutubong bukol sa harap ng leeg niya, katulad ng nangyari kay JP noon. Siya naman ang nakakaranas ng sakit na walang lunas. Happy birthday, Kuya JP naming pasaway! 18 ka na. Dapat magpakabait ka na lalo, ha? Pwede na kitang ipahuli sa pulis kapag nagpasaway ka sa akin. Grabe naman. Mabait na kaya ako. Tignan nyo, sa sobrang bait ko, wala na akong friends na adik. Masaya akong marinig yan. Basta mag-aaral ka ng mabuti, ha? Baka puro babae naman ang aatupagin mo ngayon. Si mama nang-aasar pa. Wala pa naman ako nililigawan ngayon Kung magkakagusto ka sa babae, pwede naman. Basta wag yung pababayaan ang pag-aaral nyo. Oh, siya, tara na. Kumain na tayo. Oo nga pala, may bago tayong kasambahay. Sino na naman yan? Sure na ba yan na hindi siya magnanakaw? O kaya may lahi ng mangkukulam? Sure na sure ako. Kasi ito talagang pinili ko ng mas maayos. Ayokong magkaroon na naman ng gulo dito sa bahay. Sayang lang talaga yung mga nanakaw niya.
Naalala ko na naman yung regalo ng daddy nyo. Mabuti na lang, binilihan ulit ako ng bago. Wala na yun, di na natin mababawi. Move on na tayo. Mabuti nga ngayon, nakakulong na siya eh. Alam na natin na hindi na siya makakapagnakaw pa sa ibang tao. Karma na lang talaga ang sisingil sa tao. Ngayon, nahihirapan na rin siya katulad kung paano ako nahihirapan. Kung ano talagang kasama ng ginawa mo sa kapwa mo eh, babalik ng masigit pa sa'yo. Sana yun ang natutunan niya. Wow! Ang matured ng baby boy ko ah. Binata na talaga siya. Iba na mag-isip eh. Nakaka-proud naman. Siyempre, parang pangalawang buhay ko na rin to eh. Magiging mas mabait na rin ako. Pambawi ba? Sa dami ng stress na dala ko noon. I love you, ma. Hindi lang naman si JP ang maraming natutunan sa pamilya nila, maging ang kanyang ina na si Hazel. Dahil noong panahon na kasama niya si Lori, nakalimutan niyang mas mahalaga pa rin na dapat ay sa pamilya niya siya higit na nagtiwala, hindi doon sa tao na hindi naman niya lubos na kilala. Bumabawi na rin si Hazel sa anak niya at ganon din si JP. Naging tahimik at maayos ang pamilya nila. Maayos naman ang naging bago nilang kasambahay dahil hindi na yon katulad ni Lori. Ilang beses na rin silang nagpain para masubukan ang pagiging matapat nun. At sa huli, lahat ng gamit at pera na nakikita niya ay ibinabalik sa kanila. Doon nila nalaman na hindi naman talaga lahat ng kasambahay ay malikot ang kamay. Sadyang nasa tao na lang ang ugaling magnanakaw. Wala na silang iba pang naging balita kay Lori. Ang alam lang nila ay nasa kulungan pa rin ito at may sakit. May awa na nararamdaman si Hazel, pero kailangan niyang tanggapin din sa sarili na minsan kailangan niyang kontrolin ang awa niya dahil yun ang nagagamit sa kanya para mas madali siyang mauto. Sadyang may mga tao rin na katulad ni Lori. Magnanakaw, sinungaling at magaling magpaawa. Pero ang mga taong ganon, kahit anong gawin nila, hindi sila aasenso dahil sa panlalamang sa kapwa. Lalo na sa paggamit ng itim na kapangyarihan, katulad ng anumang masama nilang hiling sa iba, yun din ang higit na babalik sa kanila. Lagi na lang tandaan, hindi dapat basta nagtitiwala. Kilatisin muna ang taong papapasukin mo sa bahay at sa buhay mo. Dahil hindi lahat ng mabait sa harap ay totoo ang hangarin. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang Channel. Ryan Robert, Geraldine Eyano, at sa kanyang tatay Betoy at sa Garcia family ng Hermosa, Bayambang, Pangasinan. Pinky Hepertor at sa Hepertor family. Gio Doria Padlan, Ruby Rose Bautista, Sam Hutafo, Miriam Salvidos, Ive Brandares, Maria Teresa Ramento, at shout out din kina Arnel Padilla, Russell Padilla, at David Paul Padilla ng Randy's Bakery, Abby Ruiz, Miss Rain Castor. Maraming salamat sa inyo, Chef M, Bikay 8726, Jiminy 06, Razel Kimpo, Febe Ranyada, Leonisa Cobo, Stephanie Villanueva, Ann Royles, Jennifer Makasinag, Kathleya May Bedeo, Chris Gel Mamado, Lourdes Ali, Gami Ramos at sa asawa niyang si Yam Gan, Dominic Poblete at sa kanyang girlfriend na si Joanne, Francia Mercado, Larnie Azurin, Sasi Maligsa, Roslyn Mangilin, Jenilyn Bombio, Lani Hervasio. Hi kina Pamela Allen, Tessa Ganyal, Elizabeth Hardenil, Richelle Adapon, Felicidad Elihido, Marie Chris Sumading, Jenna Nolasco, Gia Gigi, Bessie Tagapan, Chef M,
kay Kuya Dennis at Poging J ng Pakil, Laguna, Susana Lobrera, Kimberly Paquera, Gleff Plenel, Violi Loresto, Rose Ann Rama, Lovely Rose Roa, Yani 89906, Nancy Makasakit at kay Larry, Edith, Job Makasakit at kay Freddy Kibalo. Hi kina Angelina Ignacio, MJ Rivera, and Verga Torres family ng Taguig City from Ate Jessica ng the Netherlands, Europe. Kumusta kayo, Azenar Noriv at Azenar Goodies, MK Huang, Leia Rabosa, Mary Jean Constantino, Sayak Ortiz, Michelle Celetaria at Savilloso family ng San Juan, Batangas, Loris Lorenzo at sa mga empleyado ng SureFit Printing Services, lalo na sa Pad Print Department. Anesha Rase, Martina Angdasan, Raquel Hasegawa, Jenny Suzuki, Josefina Fuelias, Ching Uy, Mike James Tapak, Linda Marie Cowley, May Paul, Dada Mashala Gonzalez, I Love Traveled, Mila Cabrera, Ana Orada. Shout out sa inyo, EJ Dulay, Mark Rodriguez, Kent Batyon, Mirna De Tablan, Narlene Micabalo, Lynn Tots, Honey Austria, Kopi Chow, Marinette Mangrag, June Soriano, Deans Rodriguez, Leonisa Cobo, Arialyn Notarte, Corazon Ingay 1610, Roxanne Gaudicos, Elizabeth Pamintuan at sa kanyang mga anak na kasama niyang nakikinig, sina Lay, Echo, Dekdek, Janet, Jay, Lionel at Mary, Josephine De Peñosa, Maya Angel, Jeneline Paulable. Salamat sa laging pagsuporta ninyo, Angelina Ignacio, Rose Ann Rama, Lord Queen OFW Vlog, Beth Mercado, May Sarol, Cheng Buenavista, Asodicen Cerila, Josefina Fuelias, Tessa Ganyal, Larny Azurin, Richelle Adapon, Maria Luisa Chavaria, Jaja Barakiel, Elaine Cardiente, Carlita Nocerale, Linda Marie Cowley, Florence Hervasio, Jenny Suzuki, Elizabeth Hardenil, Mary Jane Flores Rico, Luri Ann Vitalicio. Hi kina Gail Alfajardo at shout out daw kina Kirby, Joanne, Kirail, Jaira at kay Kate na magba-birthday ngayong July 31. Happy birthday sa'yo, Apo! Kumusta kayo, Genevieve Cadapan, Maricar Costa at sa asawa niyang si Christopher, Jomer Suarez, at shout out din kina Kuya Jojo Kulot at Mengay, Angeline Galo, Razon Yao, Shanhel Lorelia, Jenaline Viniegas, Christian De Jesus ng Mahilom Compound, Davao City, at sa kanyang boss Tata na laging nakikinig at sa kanyang nanay Jacqueline Lee at tatay Noki, Bugoy at Linlin, Erwin Bornilio, Ruby Tapas TV, Mel Santarita, Supladang Pasaway, Hazel Fiesta, Ami Yong, Loida Sapa, Catherine Alipio, Lita Alipio at Angelo Alipio. Kay Ate Aya at sa kanyang mga tita na sina Jaja, Jessiril at Jessica. Shout out din kina Josie Aniban, Elgin TV Vlog, Ann Basanta, Susan Manalo, Jane Razmin Sansan, Julieta Ortega, Elizabeth Virtuz, Sheren Solero Masagka, John Marien Abelia, Lovely Rose Roa, Sydney Crosswind, Lance MBB, Francisco Neng, Gami Ramos, I Love Traveled, Maria Lee Nakagawa,
Jenny Suzuki, at sa lahat ng mga silent listener ng mga istorya ni Lola Telang Channel. Ito ang inyong Lola Telang at